Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, Eto guys, meron na namang another budol, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dahil sa paulit-ulit na fake news na lumalabas sa bunganga ni Digong Duterte, itinawag ng Malacanang na one-man fake news factory etong dating Pangulo. Talagang dito natin makikita na ang kampo ni Duterte ay desperado na. Kaya kabi-kabila mga kababayan, walang tigil itong pagpapakalat nila ng fake news. Maging dun sa mga troll sila. Kung matatandaan ninyo, ewan ko kung nakita nyo sa Facebook, naglabas pa naman ng picture mga kababayan na dumalo daw dun sa Cebu, indignation rally. Yung pinakitang picture, picture po yun ng concert ng Planet Shakers. Para lang palabasin na maraming umattend dun sa kanilang rally, ibang picture yung nilagay So, ito yung mga desperate moves na ginagawa ng kampo ni Duterte para lang makakuha ng simpatsya ng taong bayan. At ito, meron siyang fake news, kwentong barbero, para siraan itong si Pangulong Bongbong Marcos. Usong-uso na kasi ang fake news mga kababayan Kaya yung ibang kandidato, ganun din ang ginagawa. Sinisiraan nila itong kanilang mga kalaban sa politika. At eto, mga kababayan, meron akong papakita sa inyo, fake news din. Iba po yung sinasabi dun sa kanyang ginagawa. Eto mga kababayan, pakita ko lang sa inyo. Sa isang rally po, dyan po sa Maynila, meron pong, eto pakinggan po natin yung dating mayor. Again, we will continue to support Mayor Hani Lacuna. We will not cause division in our city. Okay, doon pa lang, wala na. Doon pa lang sa sinabi niya, we will not cause division dito sa ating city. So yan po ay malinaw na pambubudol. Unang-una, sino ba ang nagsimula? Kaya nagkaroon ng pagkakahiwa-hiwalay dyan sa lungsod ng Maynila. Di ba? Tanong ko lang. Sino ba ang may dahilan? Sino ba ang may kagagawan? Kasi ang ganda na ng takbo ng Maynila, mga kababayan Di ba? Si Isko Moreno naging mayor, vice mayor si Hani Lacuna. Tapos, naglingkod sila, napakaganda ng kanilang samahan. Pati yung kanilang konseho, halos, mga kababayan, lahat sila nandun, lahat panalo. Kaya talaga nagkakaisa, etong mga halal ng bayan dyan po sa Maynila. Nagtrabaho si Mayor Hani Lacuna ng ilang taon dyan sa Maynila at si Isko Moreno naman ay tumakbo bilang presidente. So, nung nagkaroon ng eleksyon, nanalo po si Mayor Hani Lacuna at si Mayor Yul Serbo at yung mga Asenso Manileño. Okay na po sana. Sabi naman ni Isko Moreno, siya ay mag-retire na dahil ilang taon na rin siyang naglingkod sa lungsod ng Maynila. Nagulat na lang tayo nung biglang meron pong nag-traitor. At ito, kinalaban ng dating mayor, si Mayor Hani Lacuna. Doon po nagsimula ang pagkakahiwa-hiwalay. Doon po nagsimula ang division dyan po sa lungsod ng Maynila. Merong mga kumampi sa kanya, mga konsihal. Merong mga konsihal na nagtatrabaho lang, tuloy-tuloy ang paglilingkod dyan po sa konseho. Tapos sasabihin mo, hindi kayo gagawa ng mga bagay na makakapaghiwalay, magkakapag-create ng division dyan sa Maynila. Ano ba talaga totoo? We know how to put and set aside our personal aspiration. Ganda pakinggan, Sana lang totoo yung sinasabi. Napasensya na po kayo mga Iskonians. Alam nyo naman iba yung sinasabi niya dun sa ginawa niya. Di ba? Because maybe some wanted to break up things, but I guarantee you, hindi kami pinalaki ni Danny Lacuna para magkamutan. Pumanatag kayo, pipilitin nating hindi magtagumpay
ang nagbibigay ng paghahati-hati ng ating damdamin. Okay. So, hindi ko natatapusin yan, pero sabi dito mga kababayan, no, nakakasuka. Nagmura na. Eto mga kababayan, ayan, highlight ko lang, nakakasuka. PI, nagmura na, nakapagmura na. Kasi, parang hindi ko rin kaya yung sinasabi kasi unang-una. Sasabihin mo, ayaw nyo ng pagkakahiwa-hiwalay, pero sino ba nagsimula? Bakit ngayon ay mayroong pagkakahiwa-hiwalay dyan sa lungsod ng Maynila? Diba, ang dami nating napanood sa konseho, nag-aaway-away sila. Bakit? Kasi yung isa kumampi na sa grupo niya. Yung iba naman, nandiyan lang sa konseho, tuloy-tuloy ang trabaho. Tapos sasabihin hindi gusto ng pagkakahiwa-hiwalay, ayaw ng division. Pero sino ba talaga ang may gawa? Sino ba nagsimula? Pumanatag kayo, pipilitin natin hindi magtagumpay ang nagbibigay ng paghahati-hati ng ating mga damdamin. Pipilitin namin na hindi ka magtagumpay, Isko Moreno Dumagoso. Ang sinungaling ay kapatid ng nakakalungkot dahil siya parehas yun. Ano bang sinungaling? Kapatid ng magdanakaw. Nakakalungkot dahil ganun daw siya. Yung sabi na itong ni Garapalan. Kaya sabi nga dito, di nga. Ang kasi guys, ang hirap kasi talaga nga paniwalaan yung sinasabi kung iba naman yung ginagawa. Ayaw daw ng pagkakahati-hati, ayaw daw ng division, ayaw daw ng pagkakahiwa-hiwalay. Pero sino ba ang may kagagawan? Sino ba ang nagsimula ng sigalot dyan sa lungsod ng Maynila? Ang ganda naman ng takbo dati. Simula nung itong dating mayor ay naghayag na siya'y tatakbo, kakalabanin niya itong incumbent mayor, nagkagulo na sila mga kababayan. Sa konseho, nag-away-away na. Dahil nga, wala na kinalaban na nila itong incumbent mayor. So talagang magkakaroon ng division dyan. Tapos maririnig natin dito, ayaw niya raw ng division. Kaya hindi na po naniniwala ang taong bayan. Sabi, di nga. Nakakasuka. Ayan po ang sabi nung ni Garapalan. At ito pa mga kababayan, gusto ko na rin ipakita sa inyo. Etong isang kandidato, si Sam Bersosa, ay rumesbak po dun sa dating mayor, mga kababayan. Bakit? Ito, pakinggan natin yung ito po, post mismo ni Sam Bersosa. Kasi sabi rito, ito naman si Yorme, makasalita, wagas. Siya pa nga mismo ang tumanggap. Siya mismo ang tumanggap ng mga itinulong ni Sam Bersosa nung panahon ng pandemya. Ito, pakinggan muna natin yung kwento. Meron pang isa, nagkakaapaw ng bigas. Ang kandidata, akala mo si Superman. Di ba? Kala ko ba ayaw ng negative campaigning kasi sabi niya gusto nila yung campaign na pagandahan ng governance ng gobyerno. Wala daw paninira. Ano tawag mo diyan? hindi ba paninira 'yan? Alam namin, nasa kayo ng pandemya. Ngayon, nandito po tayo para i-inaugurate. Kaya ito, kasi nasan daw si Sam Bersosa nung panahon ng pandemya? Ito, rumesbak si Sam Bersosa. Together with Mayor Isko Moreno and sa Barangay 585 po tayo ngayon dito sa May Santa Mesa, Sampaloc, Manila para buksan yung isa na naman pong front row e-eskwela natin. Ito po yung front row para magbigay ng tulong and sabi ko nga before the pandemic, ngayong pandemic and tuloy-tuloy pa rin po yung pagtulong hanggang na dito po yung front row. Hindi tayo titigil hanggang mas marami tayong matulungan mga kababayan and ngayon po mga estudyante natin sa Pilipinas. Maraming salamat. Parang front row, number 1. Okay, yan tingnan niyo mga kababayan. Yan po yung video na kung saan tinulungan po ng grupo ni Sam Bersosa itong yung Maynila. At mismong si Yorme, ayan panahon ng pandemya yan may face mask, may face shield. Di panahon ng pandemya yan, tumulong si Sam Bersosa. So yung sinasabi ni Yorme na nasaan kayo nung panahon ng pandemya, yan. Di ibig sabihin, supalpal.
Dahil mismo, si Yorme ang tumatanggap ng tulong galing sa sa grupo ni Sam Versosa. Ayan, mga kababayan, oh. Mga taga front row, maraming salamat sa inyo. Sana mamaya uulan. Gumit na kayo sa kalye. Nang dumami pa kayo. Ilang bigas mo binili nyo? Nakalagpas 20,000 na po tayo na Okay. So, ayan mga kababayan, yun lang ang gusto kong ipakita sa inyo. Ang hirap kasi kapag naninira tayo, tapos yung paninira natin, fake news. Baka panira ka lang ng kalaban mo, nakakapagsalita ka ng fake news. Pangit po yung ganun. Tapos sasabihin natin, gusto natin, magsama-sama tayo, magtulungan tayo, walang siraan, kailangan nagkakaisa, walang pagkakahiwa-hiwalay, walang division. Pero sino ba ang nag-create ng division? Ayan, mga kababayan, alinaw-linaw naman eh. Kung banatan ito ni Yorme si Sam Versosa, na nasaan kayo nung pandemya. Ayun mismo. Ayun ang resibo na ipinakita ni Sam Versosa na nung panahon ng pandemya, tumutulong siya dyan sa lungsod ng Maynila. So, ibig sabihin, yung sinasabi ng dating mayor, parang hindi natin pwedeng paniwalaan. Diba? Pero yung masabi niya rito, ayaw niya raw ang pagkahati-hati. Gusto niya raw ng kampanyang maayos, kampanyang resulta ang kinakailangan, hindi yung puro paninira. Pero siya naman ang ginagawa niya paninira. 'Di ba? Katulad nito ni Budol King. Tawagin na nating Budol King. Etong one-man fake news factory si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ba nangyari diyan? Kasi naman etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito raw si Presidente Marcos ay is veering towards dictatorship. Sabi kasi ni Duterte, hindi daw bababa sa pwesto si Marcos at magde-declare daw ito ng martial law kagaya ng ginawa ng tatay niya. Kaya naman ay pinabulaanan ng Malacanang. At sabi nga ng Malacanang, etong kalokohan na ito, isa na namang budol na nanggaling sa isang one-man fake news factory. Yan po baseless at nakakatawang statement dahil itong Marcos Jr. administration has consistently demonstrated that it will stay the course in upholding the Constitution. At sabi niya, we will not backslide into the oppressive ways of the previous administration, na kung saan yung mga kritiko ng nakaraang administrasyon ay kinukulong, kinakasuhan, pinapatay, at talaga na mga hayagan pang sinasabi sa media. Paano kayo maniniwala sa isang tao na siya mismo ang daming kinasasangkutang anomalya? So anong nangyayari? Ginagawa niya, sinisiraan niya yung Marcos government para Para sila ay makapwestong muli at isa pa, para mapagtakpan ang kanilang mga ginawa. Ganun lang naman yun mga kababayan eh. Lalong-lalo na itong ICC. Kaya gustong-gusto talaga nilang siraan ng Marcos government kasi takot sila sa ICC. Umiiwas sila. Kaya gusto talaga nilang makapunta sa pwesto. Kaya nga kung ano-anong klaseng paninira ang ginagawa nila sa gobyerno. So yan po. Kaya warning po sa ating mga kababayan, huwag po kayo maniniwala basta-basta sa mga mambubudol. Pinakita ko naman sa inyo yung mga nambubudol, di ba? Si dati Pangulong Rodrigo Duterte at yung isa na iba na yung sinasabi sa ginagawa. So kayo po ang manghusga, mga kababayan. At please lang, bago po kayo maniwala sa sinasabi ng mga taong ito, saliksikin niyo po muna kung ano talaga ang totoo at ang kasinungalingan. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.